Let us take you to the Senate where mobile journalist Mary Mon Reyes is. Mary Mon, maraming issue dyan sa Senado, no? Pero unahin na muna natin ang mga reaksyon sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028. So yung una, reaksyon ni Senator Risa Hontiveros na sinasabing isa sa mga posibleng pambato ng oposisyon. Denise Lord, kasakto lang kasi a few minutes after nung pag-aanunsyo ni VP Sara Duterte ng kanyang presidential run for the 2028 elections, nakapanayam din ng media itong si Senator Risa Hontiveros na bahagi nitong binubuo na United Opposition. Ang sabi niya, itong development sa political landscape, hindi naman daw naapektuhan yung kanilang timeline at yung pagsasapinal ng kanilang common candidates, ang target pa rin nila still by the end of the year o kaya naman first quarter ng 2027. Hindi rin daw nito nababago yung criteria o yung requirements na hinahanap nila para sa mga kandidato. Ito yung shared principles, yung prinsipyo ng good governance, anti-corruption, yung pagpoprotekta raw sa karapatan ng bansa, soberanya, yung pagpapatibay ng ekonomiya ng bansa. Nananatiling ito pa rin yung kanilang mga hinahanap. At sabi naman ni Senator Risa, may free will naman daw ang lahat. So for them dito sa United Opposition, still yung free will nila ginagamit pa rin nila sa pagbubuo nitong kanilang magiging opposisyon. And maaalala din natin na though wala pang formal announcement si Senator Risa Hontiveros, nasabi niya na bukas din siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Okay. Ano naman? May reaction din ba ang, of course, yung alay ng mga Dutertes dyan sa Senado? And I'm talking about si Senadora Amy Marcos. Pagdating naman kay Senator Amy Marcos, naglabas din siya ng kanyang pahayag kanina pagkatapos ng anunsyo ni VP Sara at ang nasabi niya, itinagal lang daw sa bato yung hiling at panawagan ng mga tagapagsuporta ni VP Sara itong pag-aanunsyo niya kanina. At kinumpirma niya rin daw yung naging takot ng kanyang mga kalaban. At ang sabi dito ni Senator Amy, itong si VP Sara daw ang kabaliktaran ng administrasyon sa kasulukuyan at siya rin daw ang magbibigay direksyon dito sa kawalang patutunguhan daw ng bansa. At tulad ng naging motto ni Senator Amy Marcos, ito raw si VP Sara ang may solusyon, si VP Sara daw ang may tapang, taglay niya raw yung tapang at malasakit ng kanyang ama na si former President Duterte. At yung naging statement na to ni Senator Amy, shinare din naman ni Senator Robin Padilla. For the others, for example, sila Senator Bongo, sila Senator Dati Marcoleta, as of now, wala pa tayong nakikita o naririnig na pahayag mula sa kanila. Pero Mary Mon, sabi mo kanina, itaga nyo sa bato. Pero paano ka magtataga kung hindi pa naman mahanap yung bato na nagtatago daw, no? Pero kidding aside, meron bang reaksyon o yung viral statement, no, na ngayon ni Senador Bam Aquino tungkol sa mga cases should be tried here in the Philippines? At yan pa nga umani rin ng reaksyon from former Senator Tony Trillanes na sinasabi niya na parang naging insensitive daw ito sa mga pamilya ng biktima. Pero kanina kasi, nung pagkatapos ng isang hearing ng komite dito, sinubukan na makapanayam through an ambush interview itong si Senator Bam. Pero ang nasabi niya kasi, attend daw siya ng misa, may statement daw sila. And until ngayon, tungkol doon, hindi pa natin nakakagilap yung pinaka-statement from the senator. Pero well, so far yun pa lang ang nasasabi ni Senator Bam in response sa naging kanyang komento nga tungkol dito. Pero ang nasabi naman ni Senator Risa, hayaan niya muna raw sila Senator Bam, sila Mayor Leni Robredo na kung may clarifications daw tungkol doon, sila na raw ang magsalita ukol dyan. Basta kay for Senator Risa Hontiveros, sinusuportahan niya yung proseso na ginagawa ng International Criminal Court, especially daw na kung yung mga dumudulog na mamamayan doon sa korte, hindi na nakukuha yung enough na suporta mula naman daw sa local courts. And to quote din, ang sinasabi din dito, dahil kapag hindi nakakayanan ng ating judicial system dito ang mas ganap at mas responsive na tugon sa ganyang mga panawagan ng mga naulilang pamilya, then at least we can count on yung community of shared values natin sa buong mundo. And sinusuportahan din ni Senator Risa yung possibility na makabalik na bilang miyembro din ng ICC ang Pilipinas. Okay, Meremon, ano naman ang plano ng Senado, mayorya man o yung minorya sa posibleng ICC arrest kina Senator Bongo at pati na rin kay Senator Bato de la Rosa?
Denise, ang sabi ni Senator Risa, ang nasabi kasi ni Senator Ping Lacson throughout the weekend, by Wednesday, which is today, mag-hold ng focus ang majority tungkol dyan. Lalo pa, yung on the technical aspect, ang isang kinoconsider kasi dito, ano bang charges ang masasampa kung sakali man na mako-convict itong si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. Kasi yun din yung nilinaw kanina ni Senator Risa Hontiveros. Ayon sa batas, kapag more than 6 years yung mako-convict sa kanila na kaso, more than 6 years of imprisonment at walang sesyon ng Senado, maaaring arestuhin ang isang senador. So yan yung nililinaw niya. So yung napag-uusapan na tradisyon sa Senado na kapag ka-in session wala raw maaaresto na senador, yan daw yung isa sa inaasahan niya mapag-uusapan sa caucus. Pero sa ngayon kasi wala pa tayong ibang impormasyon na nakuha. Ang sabi ni Senator Risa, hinihintay niya lang din daw yung tawag ng liderato. So more likely if not today, baka sa mga susunod na araw until makakuha tayo ng impormasyon tungkol dyan. Pero on the minority, same yung nagiging stand sila Senator Robin Padilla, kinalulungkot nila itong nangyari na nabanggit itong si Senator Bongo at si Senator Bato as co-perpetrator sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. And ang inaasahan nila ay yung suporta raw ng liderato ng Senado na panghahawakan yung mga karapatang pantao nitong dalawang senador. Napaluha nga raw siya, pero ang pag-uusapan din malamang niya, i-define ko ano nga ba ang ibig sabihin ng in session. Pero maraming salamat sa iyong update. Ang ating mobile journal, Mary Mon Reyes, reporting to us live from the Senate.